Sige. Okay, let us pray. Harap tayo. Lord, agyaman kami manin maraming salamat, Lord. Iti nga rabii. We thank you, Lord, for your goodness. Iti past days, Lord. And we are here again, Lord, to continue with our lesson dito sa course namin na Biblical Discipleship. We pray, Lord, that our lesson for this evening, Lord, magbigay, Lord, ng kaunawaan sa amin, mag-open ng aming spiritual vision para makita namin kung paano namin mas mapabuti ang mga ministry na kinabibilangan namin at kung paano kami mas maihanda para sa mga hinaharap pang ministry. Gamitin mo ang lesson na ito, Lord, na maging paraan para mas makapag-isip kami, mas mapaganda namin, Lord, ang mga gawaing kinabibilangan namin. I-bless mo ang bawat isa sa amin, kahit, Lord, yung mga mag-join or manonood ng recorded version, ikaw rin ang mag-bless sa kanila. Maraming salamat. Itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan, purihin ng Panginoon. Ang title ng lesson natin ngayon is Cultivating a Discipleship Culture. So, going beyond na tayo sa individual relationship. So, ayan. Ang goal natin dito sa gabing ito ay para ma-equip tayong mga leaders na makabuo tayo ng lumalago at dumadaming nagpaparaming kultura, discipleship culture sa ating mga churches, na sa pamamagitan nito transform ang ating mga church or ang ating community, at hindi lang individualistic yung target, kasi minsan ang ating mga churches ay individual focused. So yun yung goal ng ating pag-aaralan sa ngayong gabi. So nung nakaraang session, nung last week, pinag-aralan natin yung transformed life. So tinitingnan natin, parang binubusisi natin yung katibayan or tanda ng isang genuine discipleship. Paano mo nasabing nadi-disciple ang isang tao? So in-explore natin nung nakaraan yung fruit of the Spirit bilang imahe ng pagiging Christ-like. So tingnan natin noon yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yung 9 fruit of the Spirit, yan yung titingnan natin or isaalang-alang natin sa buhay ng mga dinidisciple natin pag nakikita natin na may mga tanda ng mga characteristics na ito sa kanila, nagde-develop ito. We celebrate that kasi mga tanda ito ng genuine discipleship. So nakita rin natin noong nakaraan na yung buhay na na-transform, yun yung pinakamagandang argumento. Pinakamagandang argumento ng or pinakamagandang mensahe. Kasi yan yung argumento ng ating pananampalataya na hindi madidebate ng ilan. Kasi hindi na lang doktrina ang pinag-uusapan, kundi yung mga pinag-aaralan, yung mga doktrina na naisa sa buhay na nangyayari na sa ating buhay. So parang naipoportray na natin. So ayan, natutunan natin nung nakaraan kung paano i-recognize, paano i-celebrate ang growth, at yung paghahanap ng yung pagiging mapagmatsyag para sa progress. Yung ang tuon sana natin yung progress, yun yung sineselebrate natin sa halip na perfection. So, kasi kung perfection ang hinahanap natin, kailan pa yan? Kailan pa yan? Frustration ang mangyayari sa atin. Kasi tayo mismo na nagdi-disciple, alam natin hindi tayo perfect. But pag nakakakita tayo ng mga progress sa mga nadi-disciple natin, nasa under ng ministry natin, we celebrate that. So, ngayong araw,
Yung session natin, pagtutunan natin itong spotlight versus ecosystem. So nung nakaraan, nakatuon lang tayo sa individual life. Tinitingnan natin yung mga tanda. So individualistic na tinitingnan natin yung tanda ng effective discipleship. Pero ngayon, magtutuon tayo sa ecosystem. Ano tong ecosystem? Yung kabuuan, yun yung titingnan natin. Yung paano yung kultura ng kabuuan, ganun yung pananaw. Ganun yung pananaw. Kasi pag kultura kasi hindi mo na iniisip eh. Nangyayari. Talagang self-sustaining yan. So, ayan, yung session nung nakaraan, so, tinatalakay noon yung itsura ng isang mature na or nagmamature na disciple. What does a mature disciple look like? So napag-aralan natin nung nakaraan na ang nagmamature na disciple lumalabas sa kanya yung mga tanda ng characters ni Kristo, pagiging Christ-like. Ginamit natin pangunahin yung fruit of the Spirit. Pero sa araw na ito, ngayong session natin dito, sasagutin naman natin yung tanong na ito, yung tanong natin dito, what happens when transformed individuals are not enough? So beyond sa transformation yung titingnan natin. Paano natin, yun yung oobserbahan natin yung ating mga churches at titingnan natin kung paano yung sistema. So ayan, pwedeng meron tayong mga ilan na talagang nagbe-bear fruit na disciple. So, ayan, pwedeng meron sa church natin ang mga ilang faithful na small group leaders, may mga nade-develop na, may mga lumalagong mga leaders tayo. And pwedeng nagkakaroon rin tayo ng ilang mga nagiging passionate na evangelist, yung mga nagbabahagi ng salita ng Panginoon. So, ayan, pwede rin na may mga ilang dedicated na mga lingkod ng Panginoon sa church. Talagang dumadami na sila. Pero kung yung kultura ng church natin or ministry ay hindi nito pinaprioritize or iminomodel yung nire-reproduce yung discipleship. Yung mga natatransform na individual na yon, mananatili lang na isolation sa kabuuan. Sa halip na yun sana yung magiging normal. So parang ang tinatalakay natin dito, paano maging normal sa ating simbahan yung discipleship. Hindi lang yung ilan yung lumalago, pero normal na lahat ay lumalago. So yun yung tatalakayin natin ngayong gabi. So ang key point natin dito a few mature disciples are not enough. Hindi sapat yung ilang mature na disciple. Kailangan natin ng kultura kung saan yung discipleship nagiging normal. So ayan, yan yung daloy ng ating discussion ngayong gabi. So ito ang pinaka-text natin. Ito ang pinaka-biblical blueprint natin. Sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 16, ayon kay Apostle Pablo, sa pagkaunawa sa kanya kung ano yung picture ng church, sabi ni Paul dito, so Christ Himself gave the apostles and the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. Nagbigay siya ng 5 uri ng mga leaders sa church. At ano ang tungkulin ng mga to? Itong tungkulin ng mga ito, itong 5 fivefold ministers na tinatawag. To equip His body, the church, to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So ito yung blueprint. Ito yung blueprint ng ginagawa natin sa discipleship. So ang Panginoon na ang nagbigay ng mga apostol, nagbigay ng mga propeta, ng mga ebanghelista, ng mga pastors at teachers. So
ah, ah, regalo ng Diyos ang mga to sa church. Now, ang trabaho ng mga pastors na ito or ang mga fivefold ministers na ito, i-equip ang mga mananampalataya. Kung mapapansin mo rito, ang gagawa ng works of service hindi itong fivefold ministers. Equippers lang to mga to. Ang gagawa ng works of service yun yung sana yung normal, yun yung normal sa kabuuan ng church. Everyone is doing a work of service. So, ang resulta nun kasi, pag lahat ng kilos, yung body of Christ or the church may be built up, sabi dito, mabibuilt up hanggang sa maabot natin yung pagkakaisa sa pananampalataya. At yung kaalaman, kakaisa sa kaalaman, pananampalataya at kaalaman tungkol sa anak ng Diyos. So magiging mature ang lahat. Ma-attain natin yung whole measure or yung maximum na yung karakter ni Kristo talagang kitang-kita sa ating buhay. So yan yung pinaka text natin dito. So yung core concept, pag-aaralan natin itong discipleship culture. So, anong definition natin dito sa discipleship culture? Ang definition natin is a shared values. May mga pinagsasaluhan tayong mga values, mga kaugalian, mga practices, mga kasanayan, mga expectation. Iisa rin ang mga expectation natin. And yung rhythm, parang we work together. Nagsasalubong lahat ito para sa paglago at natural na pagpapadami. So, ayan, isa, yung pinagsasaluhan nating mga values, mga pinahahalagan natin, yung mga practices natin, the way we serve the Lord, nagkakaisa rin. Yung mga inaasahan, nagkakaisa. At yung the way we work, yung rhythm natin, talagang maganda yung harmony. So ayan, parang itong kultura, discipleship culture, yung analogy natin dito parang swimming pool o ilog. So hindi ito programa, kundi ito yung paano tumatakbo yung sistema. Paano tumatakbo yung sistema. So, yun. Yung binasa nating text, yun yung blueprint natin dito. Nakikita natin dito na ang goal ay maturity and fullness of Christ sa bawat isa. Paano raw yung method? Yung method is equipping the saints para magawa nila ang ministry. Hindi para magkaroon ng one-man show. Ito yung nangyari kasi sa church. Ibinigay nga ng Panginoon yung apostles, yung prophets, yung evangelists, yung pastors and teachers. Ibinigay niya itong mga to equip. Pero ang nangyari, naging ministry workers naman itong mga to. Nakatuon sila sa pag-minister kaysa sa pag-i-equip. So, isipin mo yung bagong church, mauunawaan mo yon. They will do the work of ministry, magbibisitation, ano pa, sila yung magbibisitation, sila yung talagang gagawa lahat ng ministry. Sa church namin sa Lamot noon, si Pastor Benny, music team rin. Siya yung marunong gumitara. Siya rin yung nagpe-preach. Siya rin lahat. So, ginagawa niya lahat. Pero ang target, hindi ganun. Hindi ganun. Ang focus nila is equipping the saints. Yun sana yung pinaka-focus nila. Equipping the saints. So, ayan. Hindi one-man show. Ang nangyari, sa tagal na ng ministry, sabihin na natin, nasa 20 years, 30 years, ang nangyayari, si pastor pa rin lahat. Iba na yon. Iba na yon. Sana, in the long run, nakaka-equip siya ng mga saints at yung mga saints na ang gumagawa ng works of ministry. So, ayan, ang isang example ko dito sa aming church dito sa MCWC sa Lamot, I've been teaching dito na
Ang church sana natin, binubuo ng maraming maliliit na churches. Anong ibig kong sabihin doon? I-breakdown natin yung church natin sa bawat pamilya. So for example sa akin, Arquero ako, MCWC Arquero. And then yung isang member natin, MCWC Bautista, MCWC Madlaing, MCWC Dimiang, MCWC Valdez, MCWC Carino, yung bawat pamilya, parang nagiging micro-church yung mga yan at bawat pamilya may tumatayo na ring leader na nagdi-disciple sa kanyang pamilya. Ganun sana ganun yung blueprint ng Panginoon eh. So, hindi yung pastor ang laging gumagawa ng work of ministry. Yung head of the family, particularly the parents, should be doing na yung work of ministry sa kanilang pamilya. Sila na rin yung nagdi-disciple sa kanilang anak. So, nakatuon na lang si pastor sa pagdi-disciple sa mga leaders. Okay? So, mapapansin niya yung target. So imagine, kung magtuturo si pastor sa Sunday, ang target niya, yung mga leaders, yung mga parents na nag-lead ng church, yung mga ministry leaders, yun yung ini-equip ng pastor. And then yung application, sila na ang gumagawa sa pamilya nila, sa ministry department nila. So parang ganon. So method is equipping the saints for doing ministry, hindi one-man show. Kasi nagiging yung may kasabihan tayong the Solomon pastor. Sinusolo niya lahat eh. Huwag nga kayo may ingay. So yan. Excuse me. Medyo maingay yung mga bata. So, ayan. Ang magiging resulta kasi nun, pag ganun yung naging kultura ng church, natural yan na nagsiself-build. Imagine yung isang pamilya, they are reaching their own family members. So, you and your household will be saved. Yun yung sinasabi ng scripture. So, ang may pinakamatinding burden sana para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, yung Kristiyano sa loob ng pamilya, siya yung number one na nag-intercede para sa kaligtasan ng pamilya. Siya yung number one sana na may burden to share the gospel sa kanilang pamilya. Pamilya mo yan eh. And then siya rin yung may pinakamatinding burden na mag-i-invite sa church. Sa ang pinaka-goal ng Panginoon, hindi lang ikaw ang naligtas, you and your household will be saved. So yun yung resulta. So ayan, self-building. So yung pamilya, yun yung nangyari sa church namin eh. Hanggang sa isa-isa nasisave yung pamilya. And then sa pamilya, pag nag-asawa, napansin ko nangyayari pag nag-asawa, pumupunta na rin sa church yung naasawa nila. Pag nanganak sila, so naging natural sa loob ng church yung ganong tema. So actually nagsimula yung church namin, yung church natin dito sa MCWC, nagsimula yan sa napakakaunti. Si Pastor Donato Kitong, si Mrs. Mrs. niya, Yardina Kitong, and then si Mother and then ayan yung kapatid ni Pastora Deborah Dumanita, and then yung si Auntie Soledad Kimayong. So mga 6 lang sila. So nabibilang ng kamay. So ang ginagawa ni Pastor Benny noon, talagang nagiging evangelist siya kasi wala pa siyang ititrain eh. Bina-Bible study niya lahat ng mga houses doon sa subdivision, sa Poblacion West. Tumatanggap sila sa Panginoon, pero ang problem, hindi sila pumapasok sa simbahan. So, ayan. So yung sa pag nag-service sila, mga around 10 lang sila. So hanggang sa Pastor Benny, nananusan na. Pag may mga Bible study dito sa Bliss, sinusundo yung mga yan. Sinusundo, so dumadami na rin. Pero napansin namin, in the long run, so lumaki yung mga anak ni Auntie Soledad Mayong. And then, ayan, madami sila eh. Dumami sila, mga 7 ata. Ilan sila mga anak niya. Lumaki yon, mga yon. And then, so nagsisimba na rin sila. So mabot na sila ng 15. And then nag-asawa yung mga yon.
Nag-asawa yung mga yon, and then 20 plus na yung nasa church. And then itong Bimiang nag-asawa rin, and then nag-join sila sa church hanggang sa dumami ng dumami. Sa ngayon mga yung listahan ng church, yung listahan ng church is around nasa 250. Nasa 250 yung identified names. And pero of course, ang mga regular Sunday, salitan yung mga yun hindi nakaka-join. Ang regular number namin sa Sunday is around 80 to 120. Pumapalo ng 150 minsan. Pero pag may mga malalaking occasion, like example, December, nag-uwian ng lahat, so halos nahihit namin yung 200. So imagine, from 10, and sa paglipas ng panahon, naging ganun, and reaching their family, magiging natural na lalago yung kwan na napapansin namin. So, ngayon, si Pastor Benny lang noon sa music team lagi, siya yung nagigitara. Ngayon, may program yung church, tinitrain nila, nakikita ninyo sa video, pinopost nila. May mga bata na rin nagtitrain ng music. So parang naging natural na kultura ng church. So, hindi ko sinasabing perfect, but we are on that progress. So yung mga musician namin ngayon, sila na rin nag-i-equip ng susunod na musician. So parang ganun nagiging kultura na siya. So ang key insight dito sa culture ng discipleship hindi kung lumalago ka. Ang tanong, paano lumalago yung ministry as a whole? Kailangan natin ng sistema dyan. Kailangan ng sistema. So yun yung i-meditate natin. May 4 na pillars of discipleship culture na titingnan natin. Kailangan ng sistema. Kailangan ng sistema para magkaunawaan sa flow, magkaunawaan sa mga strategy, magkaintindihan ng mga expectation, and we can be tawag ito, pwede tayong magkasabayan sa paggulong ng papatakbo ng ministry. So, yung 4 na pillars, titingnan natin dito, may 4 na pillars na i-discuss ako dito. Una, kailangan natin ng pillar 1, a clear and compelling pathway. Dapat malinaw kung paano mo isasagawa yon. So, problema kasi minsan, marami sa mga churches ang may black hole. Anong ibig sabihin ng black hole? So, mula conversion, kung ito sana yung conversion at ito yung maturity, black hole, hindi mo alam kung anong nangyayari sa gitna. So, sa gitna ng conversion and maturity. Black hole. So, walang sistema, walang paano, basta nagsisimba lang, parang gano'n. So, naliligtas ang mga tao, pwedeng nagjo-join sila ng small group, nag-attend ng services, and then, pagdating nun, nagdi-drift sila. Dahan-dahan, nawawala sila. Kasi hindi nila alam kung ano yung next step. So, hindi nila naiintindihan na pag nag-join ka, nagmamature ka sa knowledge mo regarding the Lord, lumalago ka sa faith mo, and then nagde-develop ka na. Dapat makikita na may expectation na magiging leader ka na, mag-i-involve ka sa ministry, and then magdi-disciple ka. So meron sana yung next step. And karamihan ng mga churches, yan yung kulang. So sa amin sa MCWC, hindi rin malinaw ito. We are a work in progress. We are a work in progress. Pero ang nangyari kasi yung kultura, nakikita doon na sa amin kasi, kung mapapansin namin, for example, sa music team, ang keyboardist namin nun si Ate Rod. Ang worship leader namin is si Ate Lisa. Parang mapapansin mo kasi yung kultura na nangyari . And then ngayon, ang nagki-keyboard ngayon si Lovely, anak ni Ate Rod, worship leader rin yon. And then naipapasa sa next na generation, nangyayari yung may natural na nangyayari na kultura kasi na equipping. So ang next generation na si Jimwell drummer, nagki-keyboard rin, nagigitara, nagbe-bass rin, troll rin. Sa pagkanta na lang hindi nag-i-involve yun . So, ayan. And then
Ngayon, nagkaanak si Jimuel. Yung napangasawa ni Jimuel yung isang anak rin ng deacon, si Aubrey. And nagkaroon sila ng anak. And bata pa lang yung mga around 1 year old pa lang. Lagi-lagi siyang nandun sa practice. Siyempre, kailangan nilang dalhin yon. Pero makikita mo no yung pattern na magiging kultura, nakikita nila kung anong nangyayari. And then assimilate na lang sila doon. So actually natural lang ito, natural na nangyayari sa church. So pero kailangan ring i-establish natin kung ano yung expectation. So nakikita sana diyan na dapat nag-i-involve na kayo ng church, nag-i-involve na kayo ng mga ministry sa church. So kailangan medyo may malinaw lang na ma-involve, na ma-highlight dito. So ang solution dito titingnan natin yung lilikha tayo ng simple, reproducible, or yung visible na pathway na sasagot sa question na what is the next step. So titingnan natin itong solution na win, build, and send pathway. So ano tong win, build, and send pathway? So ayan. Itong win, build, and send pathway, yung win, dito sa win na ito, ang purpose nito is entering the kingdom. Entering the kingdom. So, anong ibig sabihin nito? Parang nag-evangelize ka. It's the process of welcoming. Wini-welcome natin sa church. No? And then, ina-assimilate natin sa church. So, hindi lang sila, tumanggap na sila sa Panginoon, and then we invite them sa church. And hindi lang sila joiners sa church, pumupunta lang doon, pasimba-simba. We assimilate them. Ang ibig sabihin ng assimilate. Magiging bahagi sila ng community na they know they belong, and the community know that they are one of them. So hindi lang siya bisita, kundi kapamilya na. Yan yung pinaka-focus ng win. And then yung pangalawa, yung build. Ano itong build naman? Ito naman yung growing to maturity. That is dito yung discipleship na sinasabi natin. Pero of course, lahat ng prosesong ito discipleship kasi. But growing to maturity. So hindi lang siya na win, but this is foundational classes. Ito yung problema natin sa churches ngayon, sa mga churches natin. Wala tayong walang iisang sistema ng pagdi-disciple. Parang ang kalat mag-Sunday school tayo. Tapos kung ano-ano lang yung lesson na pinag-aaralan sa Sunday school. So walang system talaga. Iyan yung isang pinagdidiskusyon namin, and actually even kaya itong subject natin na ito, biblical discipleship, dinidevelop namin ito para I hope pwede rin gamitin natin ito later. So, para magkaroon ng perspective kasi yung goal ng yung pag-develop namin sa material na ito, mula sa winning, doon sa winning, hanggang sa discipler. Yun yung ipinapakita nating picture. Nakita nyo yan, nasa session 13 na tayo. So, dinidevelop na dito sa part ng 13th session na, pinapakita natin yung perspective na expectation na kailangang yung kultura na ng church. So, ayan. So, yung una, mga basics, pinag-aralan natin yung mga basics. So, kailangan natin ng foundational classes. Kaya nga sinasabi ko na maganda itong materials na ito. We compile them and then we teach them sa ating church. Maybe you can build them up. Kasi ito, we are still trying to parang 1 to 2, I think pangalawa pa lang kayo, 1, 2. Tama. Pangalawa pa lang kayo na batch na pinaggagamitan namin tong materials na ito. Kasi maraming materials na ginagamit namin noon, hindi kami nasasatisfy sa build up niya. So we are trying to build up na paano na yung material sana ng discipleship from zero knowledge to a leader, or hindi lang leader to a discipler. Yung minumultiply na niya yung sarili niya. This is what we are building. So kung mapapansin ninyo, etong session 12 pataas na, multiplying yourself na. So, ayan. So, hindi lang foundational classes, hindi lang natin kailangan ng foundational classes dito sa build. Kailangan rin natin ng small groups.
Okay? So, kailangan small groups kasi pag sa Sunday school kasi lang, sa Sunday school, minsan absent yan eh, hindi nila madediretso. So, sa church namin, sa MCWC, we break down yung church namin na tawag nito, sa children, youth, young adults, men, women. So naka-breakdown na ganyan. I think sa kina Sister Joy yan sa Dilan, ang napansin ko diyan, hindi ganoon yung breakdown ninyo. I think ang breakdown ninyo is sectional, areas. So yung mga magkakapitbahay dito sa areang ito, sila na rin yung isang community. So parang yun yung napansin ko sa church ninyo dito sa Dilan. I don't know sa Rizal kung paano yung system. But there should be a small group. So for example, sa isang area nila Sister Joy, sila na rin ang nagkakandak ng yung Bible studies. Pero paano yung mga Bible studies ninyo? You should have I'm having class. So, yun. Excuse me. So, ayan, may mga yung ituturo doon hindi random subjects, kailangan na may curriculum. Parang imagine you go to the university, pupunta ka sa university and kung ano-ano lang pinag-aaralan natin doon. Wala kang matatapos na kurso niyan kung ano-ano lang kinukuha mo. Kailangan may curriculum para masasabi mo systematic yung pagka-disciple. So parang ganon yung nangyayari dito. So foundational classes, kailangan natin yung foundational classes. Kailangan natin yung small groups. So kasi yung small groups kasi regular yan na maintain mo. So for example, karamihan ng mga churches natin na may small group, youth department. So may regular silang fellowship. At may regularly rin na ginagawa. And then mentoring. Kailangan yung mentoring rin. Ano tong mentoring? So for example, yung youth leader youth leader minementor niya yung mga susunod na generation. For example, yung mga music team namin, itong mga musicians sa ngayon, dinedevelop na nila, minementor nila yung mga sumusunod. Sinusubukan silang ipa-play sa church, nagsisimula sila sa mga tawag nito special number, and then pinagli-lead sila sa mga youth department muna, hindi muna sa main department. So parang ganon, may mentoring, may nag-check and balance sa kanila, may sumusubaybay na leader sa kanila. So ganon. And then kailangan natin itong yung small group, integrate natin yung Bible study. Kasi ang build kasi is growing to maturity. Growing to maturity, yun yung purpose niya. Now, dito sa send, itong send naman, ito is for equipping in ministry. So, paano mo isasabak sila sa ministry? You need to equip them. You should discover. Dapat may capability tayo discover their giftings. So, yung mga magagaling sa music, of course, i-classify mo na, dadalhin mo sa music. Makikita mo yung mga may potential sa leadership. Yung mga may potential sa leadership, may mga leadership training sana tayo. And then yung mga may mga burden in doing the works of ministry or missions, may mission opportunities sana. So for example, karamihan ng mga churches natin ngayon nagkakandak ng tawag nito DBBS. So yung mga potential doon, isabak natin sa mga DBBS, pagtuturo ng mga bata. So example, dito sa TGMI, noong I think the other year, two years na kasi itong grupo natin, we partnered with CEF, Child Evangelism Fellowship. This is an international organization. And they came dito sa Tribal Gospel Mission to train our teachers for kids ministry. And hindi putyo-putyo na training yon, talagang masinsinan na 5 days training. So parang tatapusin nila yung course in 5 days. So ayan. And ang nangyari, yung mga alumni ng CEF ng Tribal Gospel Mission, they build the organization, yung tinatawag nating KWABO.
So may Kiwabo District 1, sila yung nauna kasi eh. Sila yung nauna na, kasi yung mga taga District 1, marami sila. They build themselves an organization. And itong grupo na ito, nag-conduct sila ng mission outreach. May isang area dito sa Nabilaan, dito sa ganun ng Pugol area, na ang church, walang church doon. And maraming bata doon. So nag-conduct sila doon ng in-integrate nila yung bawat isa kasi na church, 10 church ang District 1. And sa 10 church na yon, may mga alumni yan sa CEF. So nag-meeting yung mga graduates ng CEF na sabi nila ipa-project natin yung area na yon na magmi-ministry tayo sa mga kids. So how do we break it out? Every week we will go there. Pero ang ginawa nila, pinag-usapan nila kung anong ituturo nila. They break down sa ilang buwan na pagtuturo. Every Saturday yan. Every Saturday. So sabi nila, itong church na ito, magpa-partner na ito, itong dalawang ito, sila ang pupunta sa weekend na ito. Bahala na rin kayong mag-provide ng merienda ng mga bata. Pero ito yung ituturo natin. Yung susunod, ito naman dalawang ito. Parang ganon. So ongoing yan hanggang sa natapos nila. So pwede ngang tatamnan ng church yun eh. So, parang ganon. And then, nag-conduct rin sila ng re-echo. Kasi, sa mga churches, ang nag-train lang yung mga main teachers. So, kailangan ng mga main teachers na nag-train ng mga associates, mga kasama nila mag-handle sa kids. Mahirap yung isa lang ang nag-handle sa kids ministry. So, ang ginawa ng District 1 ng Kiwabo, yung Kiwabo, ibig sabihin nun, Kids with a Vision Organization. So, ayan. Nag-conduct sila ng parang pagtuturo, an overview doon sa training nila. So, 2-day training yan. Yung 5 days training, kinuha nila yung magaganda or yung pinaka-vital na part doon at sineminar nila ng 2 days sa mga, so, dumami ang leaders namin ng District 1. Ngayon, nag-collab na naman sila ngayon. Tomorrow, they will be going to Mindanao. So may 12 na teachers ng Kiwabo na pupunta sa Mindanao na ang target naman nila sa Mindanao yung 7 churches natin sa Mindanao magpapadala sila ng may headquarter kasi tayo doon may base tayo doon. Magpapadala sila ng at least 3 na young people or na magtututok sa kids ministry bukod sa pastor. So may papadala sila. So sa 7, 14, 21. So mga 20 na magte-training. So sabihin mo na pati pastor at yung iba pa, mga 30 na tao yung ite-train nila sa pag-handle ng kids ministry. So yun yung gagawin nila noon. So leadership training yon. So leadership training yung gagawin nila. But doon sa mga pupunta sa Mindanao, actually mission opportunity yon. Kasi dahil passionate sila sa kids ministry, mag-o-open tayo ng opportunity na hindi lang sila sa loob ng church. Mission opportunity, sending naman. Kaya nga send dito. We need to send them. We need to send them. So, ayan, yan yung ginagawa natin. And actually, that is the blueprint na ginagawa natin sa Tribal Gospel Mission. So, hindi pa malinaw, but we are in there. So, we win, we build, we send. So, nakakawin tayo ng mga nasa kids ministry. We build, sineseminar natin sila doon sa CEF. And then we send them para mag-win ulit ng mga bagong kids teachers. Mag-build sila ng bago. Paikot-ikot lang yan hanggang sa magiging kultura. Pero sa loob ng church, yung example ko kasi kids ministry lang But maganda itong pattern na win, build, send. Okay? So, hindi ka lang nagdi-disciple, you look for ministry opportunity and create ministry opportunities also for that. So for example, sa Waywabo naman, sa Youth with a Vision Organization, si Pastor Jomar, our president for Waywabo, is trying to, ino-organize niya yung Take the Lead seminar. Maghahanap siya ng magwiwin siya ng mga young adults na who would be equipped. He will build them. Kakandak siya ng seminar dito regarding youth leadership and then mag-recreate tayo ng mga sending opportunities sa kanila na yung training ma-involve sila sa youth ministry. So ayan, magre-recruit tayo ng mga young adults
And then pwedeng may mga, for example, merong youth camp dito sa Isabela District next week, 27, 28, 29. And then we will be sending some actively leaders ng Waiwabo to conduct tutulong sa pagkandak ng youth camp doon. So that is also ministry opportunity. So we send them. May mga kung mapapansin nyo yan lang yung youth camp natin dito. Those functioning doon, yung mga facilitators, those are mga young adults from different churches. Pinul natin sila, and then actually yung youth camp is parang sending. It's a mission opportunity. So but magkakandak tayo ng mga youth camp sa iba't ibang department or iba't ibang tawag nito, district. So we pray, even kayo diyan sa Rizal, Kuya Francis, if we can organize, we can send a team either sa Kiwabo to help in the kids ministry, or sa Waiwabo youth, pwedeng mag-conduct ng youth camp na tayo diyan, or yung group ni Pastor Juan sa worship department naman, yung group ni Pastor Jun Biagan sa Trailmaker. So pwede naman yun ang isend natin diyan, and seminar on worship. So parang ganon. We create sending. So isinuggest ko pa dito noon na para magawa natin yung principle of sending, yung for example itong may 5 churches sa isang district, yung mga kids teacher nito isi-send niya rito para mag-conduct ng DBBS. Yung mga kids teachers naman nito isi-send niya sa kabilang church para mag-conduct ng kids Waiwabo. Mag-conduct ng DBBS. Ito naman, isi-send niya yung teachers niya rito. So parang iba kasi yung pinapadala mo sa ibang location. It's a missionary opportunity sa kanila. Iba pag sa sarili mong lugar eh. So parang ganon. So we win, build, and send. Tingnan mo itong pathway na ito. Baka magandang isaalang-alang nyo ito na magandang pattern. Win, build, and send. So ayan, parang university curriculum lang na dapat may set up, may pattern para masasabi mong itong isang tao ay bachelor or may degree. So parang ganoon. Para masasabi mong they are equipped for ministry, may dinaanan siyang nasusukat na discipleship training and system ng paghahanda. So parang ganoon. So ayan, parang isang page na pathway yan, win, build, set. And then celebrate natin yung milestone. So tomorrow you pray for those who pupunta sa Mindanao bukas, bibiyahe sila papuntang Manila. And then by Saturday, they will be flying through Cebu Pacific papunta doon. They will be staying doon hanggang next week. So babalik sila dito by 30. So 30 yung flyback nila pabalik dito sa Luzon. So that is a 10-day mission trip nila doon. So ayan, pag-pray natin sila. So yan yung unang pilar, clean and compelling pathway. Dapat clear, dapat malinaw at compelling na pathway. Okay? Punta tayo sa pangalawa. So ayan, ang pangalawa naman itong permission giving and empowering leadership. Ano naman ito? Itong permission giving and empowering leadership. Minsan, sa ating mga churches, ang problema yung professionals lang ang gumagawa ng ministry. So, yan. Si pastor na lang lagi or yung associate pastor, mga professionals lang ang gumagawa. Yun yung problem na na-create sa church na, hindi ako worthy dyan. Wala akong training yan. Hindi ko kaya yan. Wala akong anointing yan. Yan yung nangyari sa church ngayon. So, yun na lang, Kwan. Ngayon, paano natin mapapalago yun na hindi lang doon sa, Kwan? Kailangan natin itong permission giving and empowering leadership. So, itong ang solution na gagawin natin dito kailangan may shift from doer to equiper. So ayan, darating sana yung punto na yung mga professionals, yung mga pastors, mag-shift na sila sa equiper.
Nag-i-equip na lang sila, ini-equip nila yung next generation. Ang gumagawa ng ministry ngayon, yung mga next generation. So parang ganon. So nag-o-oversee na lang sila. Nag-i-equip na lang sila ng ministers. Okay? So yun yung solution natin. For example, dito sa Tribal Gospel Mission, dati sina Pastor Benny lahat. So paano tayo lalago? So they train noon. Talagang they travel to different places para magbukas ng ministry. And then hanggang sa ang nangyayari kasi, maraming, for example, may mga disciples dito, pupunta sila sa ibang lugar, and then habang nagtatrabaho sila, may mga nakaibigan silang doon, tumatanggap rin sa Panginoon, tinatawag si Pastor Benny para i-baptize sila. So ayan, problema ngayon nila Pastor Benny noon, sa dami ng ganon, dami ng mga pangyayaring ganon, kulang ng ministers. So ang ginawa nila, nagpapadala sila ng mga willing na mag-train ng Bible school. Nagpapadala sila either sa Pangasinan, La Union, or Ilocos. Yun yung mga location ng Bible school noon. Pero naisip nila ang problemang ganon. Napakalayo, napakagastos, napakahirap. So yung mga first batch na pinadala doon sa Pangasinan, La Union, and Ilocos, nung natapos yung mga yon, sinabi ni Pastor Benny, umpisahan na natin ang sarili nating training. Permission giving. So authorized, dahil nakapag-train kayo sa Bible school, alam ninyo ang sasabihin ninyo. Alam namin na napag-aralan nyo to. So they were given permission to So na-build yung Bible school. So nagtuturo na rin si Madam Agnes, yung mga graduate. So dumami yung natitrain. Yan, pag may open ministry na bina-Bible study sa isang lugar, pag may 10 na regular na nagba-Bible study, ini-encourage si Pastor Benny na maging congregation na kayo ng church. Iumpisan nyo na yung So nilalagay nila yung mga graduate sa Bible school, permission giving. Ini-empower itong mga natitrain. So, ayan. So si Pastor Benny, naglalagay siya ng, for example, sa Biskaya sana, may 5 ganun na create sila. Maglalagay siya ng isang overseer na mag-o-oversee sa mga ito. So, siya yung nagme-mentor, nag-i-equip sa kanila, pumupunta pag may problema, siya ang tumutulong na mag-solve sa mga problema sa congregation nila hanggang sa lumago ng lumago. Ngayon, ang bawat district natin, binubuo ng approximately 10 churches. So, sa District 1, nasa 10 tayo. Siguro sa Rizal, I think Rizal is isang church, pero I think may 2 outreach kayo dyan. Pero ganun rin yung pattern We pray na palaguin ng Panginoon ang Rizal. So, padamihin niya rin yung mga leaders dyan. So, I don't know kung anong kalooban ng Panginoon. Baka pwede rin mag-handle na si Kuya Francis later ng isang church. Praise the Lord. So, ayan. So, ang solution is leaders must shift from being doers of ministry. Yung mga leaders, for example, sina Pastora Jubilee, hindi na lang doers of ministry. Magiging equippers of ministers. Okay? Actually, ginagawa ni Pastora siguro yan kasi napansin ko, parang dinidisciple niya si Brother Anjo. Isa na si Kuya Francis. So, ayan. So, leadership shift. Kailangan natin yung leadership shift. So, from I do the ministry, yung hanggang sa magiging siya I equip others to do ministry. Parang sabi, let me show you how it's done. Paano ginagawa? So, ikaw, ang nangyayari ngayon, subukan mo. I will coach you. So, yan. Or, ito lang yung diskarte ko. Ito yung way ko. So, pwede mo sasabihin sa isang tao na, hanapin mo yung diskarte mo and susuportahan kita. So, nag-shift ka ngayon sa isang pag-i-equip ng susunod na leader. Or, yun yung pattern na tinitingnan natin. So, yung may tinatawag silang 90% rule. Yung pangunahing focus ng isang leader should be sa 90% ng work na hindi nila ginagawa mismo. Doon na magtutuon. So, for example, si Pastora Joby, siya yung preacher.
Ngayon, nagde-develop siya ng leader doon sa music team. Nagde-develop siya ng leader doon sa youth department. Nagde-develop siya ng leader doon sa kids department. So, ayan. For example, leader niya si Kuya Francis sa men's department. So, si Pastora Joby, magtutuon siya ngayon ng 90% ng atensyon doon sa hindi niya ginagawang ministry. Ano yung hindi niya ginagawang ministry? Yung children department, yun na yung pagtutuunan niya. Susubaybayan niya yung leader na inilagay niya doon. So, ayan. Yung sa music department, ang tuon niya, kasi hindi siya ang gagawa nun eh. Pero magtutuon siya sa leader ng department na yon. So, sa youth department, yung nailagay na leader sa youth department, yun yung pagtutuunan niya. So, nakatutok na siya sa mga tao. So, yun yung pinagtutuunan niya. And then 10% lang ang focus niya. Actually, sa Pareto principle, 80-10, 80-20, sabi nila dito eh. So, ayan. Pero 90-10 yung ginawa ng material natin na pinag-researchan natin dito. So, yung 10% lang yung ang ministry na mismong ginagawa ni Pastora, yung pag-preach. Kasi siya yung pinaka-pastor sa church. So, yun yung 10% ang tuon niya. So, ayan. But, so for example, Sabado, Friday, sa pagbibuild na ng sermon. Pero 90% nagiging administrator na si Pastora. So, parang ganon. So, doon lalago kasi yung ministry, madedevelop yung kultura ng discipleship. So, kailangan ipasa natin, kailangan i-anoint natin yung susunod. So, ayan, illustration natin dito, yung orchestra conductor versus one-man band. Yung nakakita kayong one-man band, yung siya lahat tumutugtog. May silindro sa bibig, may gitara dito, yung drums niya nakakonekta sa paa niya na bawat padjak na may tali na pumapalo sa drums na nasa likod niya, parang gano'n. Nasa kanya lahat. Ang galing. Nakakatuwa. Pero very limited. Pag tumigil siya, tigil lahat. So parang gano'n. Pero yung orchestra conductor, ang focus ng yung nagbibit ng orchestra, ang focus niya yung 90% na hindi niya ginagawa. Hindi siya mismo yung tumutugtog. Pero tinitingnan niya, kinukumpasan niya sila. So, yung trumpet, kinukumpasan niya. Yung piano, kinukumpasan niya. So, ini-empower niya ang 80% ng skilled musician na magsabay-sabay na tumugtog. So, para makabuo ng isang magandang piece. So, ang trabaho niya na lang, tinitingnan niya na nag-blend sila. So parang ganun, administration. Tinatawag natin dito, administration. Hindi na siya yung gumagawa ng mga bagay-bagay na yon. Ipapasa niya sa iba and then he makes sure lang na mag-harmonize yung mga yon. So ayan, pag nagbibit siya, patuloy pa rin yung music. So kahit So yun yung ginagawa natin sa ministry. So practical application nito, pagbigay ka ng authority. So hindi lang task, hindi ka lang nagbibigay ng gagawin. I-authorize mo sila na diskartehan mo yan. Diskartehan mo yan. Mag-isip ka ng creative way to do that. So yan, para ma-practice nila yung they own the task. Embrace good enough. So, anong ibig sabihin ng embrace good enough? Kahit hindi pa sila perfect, kahit hindi pa sila professional, kahit hindi pa sila experts, isabak mo sila. Pwede na yan. Para sa di ba may concept tayo ng OJT, on job training. Isabak natin para maging professional sila. Hindi nagiging professional yan pag hindi siya nagkakaroon ng experience. So, okay lang yung a little bit messy ministry. Pero nade-develop sila. Growing volunteer naman yon. Mas better yon kaysa sa perfect na ministry na iisa naman ang kumikilos. So, ayan. That's what we do dito sa Tribal Gospel Mission. No? For example, Pastor Jomar. Sinabak natin sa Waywabo. And ganda ng ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan niya.
Pastor Jun Biagan, he was authorized by the Board of Tribal Gospel Mission to organize the trail makers, yung music team department. So, ayan. And then, Wabo, yan, we are building this department sa ngayon. Kahit hindi sila, we authorize them. Diskartehan nyo, paano nyo i-build yung ministry. You pray about it. You talk about it. So, ayan. Kasi, kung gagawin lang natin yun, kung may mga expert na, kailan pa? We need na isabak natin sa ministry. Even si Jesus, ginawa niya yan, di ba? Hindi naman perfect yung mga apostles, but he sent them 2 by 2. Pero umabot yung punto na yung mga disciples na yun naging apostles. So, we celebrate when people succeed without you. Kasi minsan may mga leader na kapag may mga umaangat na ibang leader, nai-intimidate sila. It's not about us. It is the work of the Lord. So, ito sinabi ko sa church. Ang pinaka-goal ko, darating sana yung punto na wala na akong gagawin. What do I mean that? Kasi, ang calling ko is to equip the saints for works of service. I mean that, in the department of teacher. Because my primary calling is a teacher. My secondary calling is a pastor. So, ayan. Equip the saints. Kasi, wala ka nang i-equip. Kasi yung mga na-equip mo, mga equippers na rin bukas. So, parang ang nangyari na lang later is encourager ka na lang, mga ganun. So, pag pastor ka, matanda ka na, pero pag tumigil ka, bumabagsak yung ministry. Hindi ka successful na pastor. Nakikita mo raw ang success ng pastor kapag umalis yung pastor, mas lumalago yung ministry. Hindi bumabagsak yung ministry. Ibig sabihin, he is effective in equipping saints for works of service. Okay? So, ayan, i-reflect nga natin, nag-create ba tayo ng dependency sa church or releasing capacity? So, ayan. Kailangan ba ng mga tao na nandun ka lagi na nagpapaksyon? O nakapag-equip ka na ng mga tao? Na-equip mo na sila para mag-function kahit wala ka. Okay? Tingnan natin yan. Yun yung pillar number 2. Pillar number 2. So, it's already 10:30. So, ayan. Nakapag 1 hour. Tatapusin lang natin itong 4 pillars and then ikat natin dito yung lesson natin. Tutuloy natin sa next Tuesday. Pangatlo, itong rhythms of relationship accountability. So, okay, yung una kanina is clear and kailangan natin yung unang pillar, clear and compelling pathway. Pangalawa is permission giving and empowering leadership. Itong pangatlo naman is rhythms of relationship and accountability. Ano itong rhythms of relationship and accountability? So, ang problema minsan kasi sa ating mga churches, may isasantabi yung relationships. So, maaring nag-a-attend ang mga tao ng iisang church. Ilang taon nang nandun. Pero hindi sila magkakakilala. And that is a big problem sa mga bigger churches. Napansin ko to sa church namin. Kasi lumalaki na yung church. Kaya nga, tinitingnan ko minsan mas na-appreciate kong maliliit na church. Kasi yung maliliit na church, magkakakilala lahat Community yan Nung lumago kami, nasa around 100 to 200 na, may mga hindi magkakakilala. Ako nga na pastor, may mga hindi ako kilala. And then, especially sa akin na pastor na hindi ako dual calling kasi ako nasa ministry ako ng mission as a whole teacher. So, nandito ako sa Bible school, mamaya nagtuturo online, na mamaya nasa Haliap. So, hindi ako naka-base talaga sa isang church. So, kaya nga pinag-pray ko sa church namin sa CWC na may magre-raise sana ng Panginoon, ng pastor talaga na nandun siya for the people. Kasi ako hindi yun yung kasi ang dami kong ginagawang ministry dito sa mission as a whole. So ayan, yan yung nakikita kong problem sa mas lumalagong church. Maraming hindi nagkakakilala. So ayan, minsan mas gusto ng mga tao rin yung kasi pumasok sa kultura natin yung individualism. Maraming mga tao ang pumupunta sa malalaking church
dahil ayaw nilang may accountability. Gusto nilang pumupunta lang sila doon para mag-consume lang ng ino-offer na spiritual services ng isang church. Parang Jollibee lang. Pumupunta ka doon sa Jollibee para kumain lang, yung sarili mo lang ang iniisip mo, mag-consume. Hindi mo kilala yung mga crew doon, hindi mo alam yung nagluluto, hindi mo kilala yung nagsiserve. Wala kang pakialam doon. Ang pakialam mo lang sarili mo. Nangyayari yan sa church ngayon. Maraming Christian na they go there kasi gusto lang nila yung spiritual nourishment, but hindi sila part ng community. Ang term nating ecclesia, the body of Christ. It should be a community. Hindi walang pakialaman. So, ayan. So, kailangan natin ng solution dito. Tayo mga leaders, mag-build tayo ng mga intentional structures para mapalago natin yung life-on-life discipleship, personal relationship sa loob. So, sabi nila, when you grow big, learn how to grow small. Paano ibig sabihin? So, sa church namin, kaya breakdown sa MCWC ng men, women, young adults, youth, and kids. So, we started breaking down ito, pero hindi pa perfect. Hindi pa perfect. Hindi nagfa-function ng maigit, but we are in a work of progress. Kasi sa men, nagagather mo sila, wala na, buti nga may district fellowship ang district 1. Doon lang doon lang napagsasalubong We need to work on yung life-on-life discipleship. Life-on-life discipleship. So, at kailangang ma-normalize yung growth focus na accountability. More time, ewan ko, ang hirap ng mundo natin ngayon kasi sa mundo natin ngayon, napaka-busy ang lahat. Kaya ang hirap rin i-strategize ito kung paano magkakasalubong. Napaka-busy ng lahat. Yun yung problem sa mundo natin ngayon. But how would we work on that na ma-develop natin yung development ng community? Okay, rhythms of relationship. I-develop natin yung relationship and accountability. May pananagutan sa bawat isa. So mag-embed tayo, mga practical applications, maglagay tayo ng mga small groups sa ating churches. Okay pa pag maliliit pa yung church natin. Okay pa ito, manageable pa. Pero as the church grow, which is naturally, lalago yan. Lalago yan. So, ayan. For example, Tribal Gospel Mission. Lumago na Lumago. Maraming magkakaiba na ang district. Ang mga magkakakilala na lang minsan, yung mga magkakadistrito. So, and the mission is working on how to, habang lumalaki kasi yan, medyo humihina yung connection, yung relationship. So, kaya ang ginagawa natin, magbibuild tayo ng mga departments na nagbubuklod sa kabuuan. So, create natin itong YWAPO, trying to unite. Kasi yung overseer naman kasi ng district, ang unite niya lang, ang focus niya, yung district niya. Yung district. Pero yung YWABO is trying to unite everyone. Yung KWABO is ganun rin. Yung Trailmaker, ganun rin yung tinatrabaho. So para kahit lumalaki yung Tribal Gospel Mission, may mga grupong nagbubuklod tong mga to. May mga patawid-tawid ng mga district na nagmi-minister sa bawat district para mapagkaisa ito. So mag-embed tayo ng small groups sa mga churches natin. And gamitin natin yung with me model. Ano tong with me model? Yung mga leaders sa bawat level, may simpleng mantra sana. So, si Jesus Christ, wag mong gagawin yung ministry na mag-isa. Lagi kang magdala. Si Jesus Christ, model niya ito Kaya sa Mark chapter 3, dala-dalawa yung pinadala niya. So, mag-train ka. Sabi nga nila, paano mag-train ng leaders? Una, ginagawa mo daw. And then yung potential leader, pinapanood ka. So, ikaw gumagawa and then pinapanood ka. And then yung susunod na mga hakbang, gagawin nyo pareho. So for example, ikaw ang nag-handle ng buong program kahit message. Ngayon, yung pangalawa, hindi na. Gawin nyo pareho. Siya yung pinag-opening prayer mo. And then ikaw na lahat. At least may part na siya. May part na siya doon. And then pangatlo, hindi na lang opening prayer. Pati siya na nag-MC. So ikaw,
ikaw, message and benediction na. Message me. So at least dalawa na kayo. Now, darating yung punto na uupo ka naman. Siya naman yung gagawa. Pinapanood mo naman siya. Yung with me, pinapanood mo naman siya. Okay? So, or dalawa pa rin kayo, pero ikaw na yung opening prayer and pag-EMC, siya na yung magme-message. Parang ganon. Hanggang sa subukan mo, darating ang panahon, subukan mo na umalis ka, siya lang ang mag-handle. So parang yung with me model. No, nakikreate natin yung rhythm of relationship and accountability dito. So, ayan. C, normalize check-in question. So, paano natin na-develop itong mga relationship natin? So, ayan, kumustahan. Kaya nga minsan, napakahalaga yung kapehan na sa mga team. Meron yung time na they sit together, they talk together, magkumustahan lang. Magtanong ka, saan ka nag-struggle ngayon? Anong mga problema mo? How can we pray for your growth? Kasi ngayon, yung panahon natin ngayon, individualism ngayong pumapasok sa kultura ng tinatamaan tayo sa Pilipinas ng individualism So, walang pakialaman. And counterculture ang church dito. Kasi ang church, we care. Love our neighbors, we love ourselves. So, ayan. So, ayan. Kailangan natin itong mga relationship and accountability. Parang yung illustration natin nung una noon, yung trelly. Trelly, yung pagkalatkatan timula. So, actually, yung trelly, hindi niya pinapalago or hindi niya pinapalaki yung vine. Pero nagbibigay yung trelly, yung pagkalatkatan, nagbibigay siya ng structure para sa paglago ng vine na later mag-bear fruit. So parang ganon yung systems na i-create natin, itong relationships na i-create natin, men's group, music group, i-create natin, diyan magkukonek ang mga tao and later they will bear fruit. Itadang agkalatkat. So parang ganon. So kasi kung walang trelly na magbubuklod sa kanila, kanya-kanya. And hindi ganyan ang pattern ng church. Hindi ganyan ang pattern ng church. So, ayan, the church should create ito para ma-counter natin yung culture na individualism. Okay? So, ayan, and then, pwede natin, sa church ninyo, meron na bang, I think meron yan. Meron. Kasi, mga small-scale churches naman, karamihan sa TGMI. So, okay pa itong mga to. But we be intentional to improve them. Pang-last dito sa 4 pillar of discipleship, para medyo lumagpas na tayo sa oras. Itong shared language and celebrated stories. Ano itong pang-apat? Shared language and celebrated stories. Minsan, ang problema sa church, yung silent culture na walang umiimik. Kung may gumagawa ng maganda or may nade-develop sana yung mga tinatarget natin, walang umiimik, walang nag-a-appreciate, walang nagre-reward. So hindi alam ng mga tao kung anong ibig sabihin ng success. Kailan nangyayari ang success? Parang wala lang. So kailangan natin yung shared language and we celebrate each other. So ang solution dito, consistently na pag-usapan natin yung mga mahalaga sa isang ministry. And then, celebrate natin. I-celebrate natin yung mga nangyayari. So, for example, i-identify natin ano yung win. So, for example, sa church namin, noong Sunday, nag-special number yung mga bata na tinitrain ng mga young people sa music. So, mga bata, as elementary itong mga to, and tumugtog sila sa offertory. And the church celebrated that. Kitang-kita. And then, even yung MCA, nagpapasalamat sa mga volunteers. And that is isang example ng shared language and celebrated stories. So hindi lang win yung pagpupunta ng tao sa church, yung pag-offering or yung busy, daming ginagawa ng church. So, win rin yung transformed life. Alam mo yung nababago. So, yung discuss natin nung nakaraan,
nakikita mo yung fruits of the Spirit sa kanila. I-appreciate natin yung mga yon. Or nag-i-involve na sila sa ministry. I-appreciate natin yung mga yon. Or nakapagyaya sila. I-appreciate natin yung mga yon. Okay? So, mahalaga yung define win. And then, tell multiplication stories. So, bukod sa halip na i-celebrate lang natin yung attendance or offering. I-celebrate rin natin yung isang member na nag-lead ng co-worker sa Panginoon. So, ayan. Yung small group leader na dumadami sila. Nagtitrain sila ng new leader. You celebrate that. Or yung young people na nagdi-disciple ng younger student. Yung mga young people na nagtuturo sa kids department. We celebrate that. So, ayan, i-celebrate natin yung mga yon. So, sabihin natin yung multiplication stories, lalo na sa mga pastor. Tell that in your sermons. You appreciate in the sermons para makikita nila yung nangyayari. So, gamitin natin yung mga simpleng na pag-aralan natin nung karaan, yung SOAP method ng Bible study, 5-step ng obedience bridge, Acts prayer model, yung one another passages, yung mga illustration natin nung nakaraan. I don't know kung natatandaan pa ninyo. So, example natin dito, yung family dinner table. Pag kumakain, ewan ko kung ganun pa ba ang kultura ng Pilipino ngayon, umuupo pa ba tayo ng sabay-sabay, kumakain pa ba ng sabay-sabay? Pero karaniwan noon, pagkainan, kwentuhan yan. So, ituturo ng lola kung paano magluto ng isang menu. Ang sarap nito. Paano mo niluto to? Tinuturo, kinukoach. And then, ayan, nagkwekwentuhan. Sharing ng stories. Sa ngayon, dahil sa technology, dun sa cellphones ngayon, nawawala yung mga yan. Nakaupo lang sa upuan, sabay nga kumakain, pero may ibang attention. And then, that is not good also. So, ayan. But create natin itong sharing of stories. Kaya magandang i-maintain sa church yung testimony. But we need to teach also. We need to teach also sa mga kapatid natin kung paano mag-testimony. Ito yung problem minsan na paano mag-testimony. Kailangan rin i-share yan mga yan. Okay? So, dito natin itutuloy natin dahil kapos tayo sa oras. 10:47 na sa relo ko. Itutuloy natin ito next Tuesday. At titingnan natin yung leader's role sa pag-create ng culture. So, titingnan natin yung mga yon, and then paano i-overcome yung mga common cultural barriers sa pag-create ng mga ito. And then titingnan natin yung mga transition natin from program to person, from event to ecosystem. Tingnan natin yung mga bagay-bagay na yun. So far, ito muna yung topic natin. Natapos natin yung 4 na pillars. The pillar of clear and compelling pathway, the pillar of permission giving and empowering leadership, and the pillar of rhythms of relationship and accountability. Okay, so ito yung topic natin. If you have questions, personal questions you regarding dito, you can message dito sa chat group natin, and isisend ko mamaya yung link ng video nito and even the material, the student handout. So ayan, i-direct nyo na lang na i-message sa akin kung may question, and from here itutuloy natin ulit sa susunod na session natin. Okay, purihin ng Panginoon. We will close in prayer. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa aming lesson. Maraming salamat, Lord, na kahit kayo, Lord, ginawa ninyo. You started from scratch nung pumunta ka dito, Lord. You took 12 disciples, Lord, in-equip mo sila, you trained them 2 by 2 from attender, from follower, naging leaders sila. And then you train them to become a community. You train them, Lord, to reproduce. And you empowered them, Lord. You even said to them, you will do greater things.
magbigay mo yung Holy Spirit sa kanila. Lord, we thank you, Lord, that that is the DNA of the church. And I believe, Lord, na kahit sa kinabibilangan naming church, kung lilingon kami sa nakaraan, Lord, napakalaki na ng ipinagbago, pinagdevelop, ikinalago ng mga kinabibilangan naming ministry. Maraming salamat, Lord, sa pagpapalago na yan, Lord. Ikaw, yung sa scripture, Lord, may mga nagtanim, may mga nagdilig, but ikaw pa rin, Lord, ang nag-cause ng growth and pamumunga. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng nangyayari. All credits goes to you. But Lord, we pray, kagaya ng agriculturists, Lord, they keep studying on how to advance the technology in farming. Ganun rin sa ministry, Lord. Pinag-aaralan namin dahil may mga principles rin, Lord, on how to maximize the potential of our ministry. Bless mo, Lord, ang bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng mga ideas para mas mapalago namin ang mga ministry na pinagkatiwala mo sa amin. Gawin mo kaming kapakipakinabang sa mga ministry na kinabibilangan namin, Lord. At prepare mo kami, Lord, para sa mga hinaharap pang pagkakataon ng ministry. Maraming salamat, Lord. I-bless mo rin ang mga manonood sa recorded version. Ikaw rin, Lord, ang ng kanilang creativity para, Lord, mas maunawaan at magawa nila ang mga pinag-aaralan naming principles dito. Maraming salamat ng hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And God bless po. God bless us, sir. Good night. Good night. Good night po.